Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naiinira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagal bagabayan. Akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Lerma Sondita, meron 57 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal, meron 47 na mga comments. Ana Corduba, meron 36 na mga comments. Benjamin Maypay, meron 36 na mga comments. And name na user or Linda Abonita, meron 34 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Pusong Inaming, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Aida Sinsuat, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also i-greet natin ang happy birthday si Lucia Bernardo, happy birthday. And also happy birthday kay Darwin Biahiro TV, happy birthday. Siyempre doon rin po sa mga kababayan po na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday. Also, i-greet po natin ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si Mercedes Tuano, Nonay Florin Hills. Nandyan po si Sarah Brightman Black, Flaviana Avila, Noni Vetti, May Dan, Leonardo Steliero. Nandyan po si Elizabeth Habihan, Laarni Alzuna, Masking Digma. Nandyan po si Grace Gruta, Lolita Lopez, Suzette Tabor, Belia Bautista, Gloria Marquez, Lynn Gonzalez, Lilian Lalyabi, Angelita Holsinger, Gemma Camarines, and hi to Jane Medina. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kaagad inyong mga umaga kasi marami mga baon po na mapasabog si Sir Ivan. Marami itong mga baon po ng mga balita na pwede nating i-debunk doon sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo. Dapat natin i-debunk po ang mga katartaduhan ng kabilang kampo at siyempre, kukurin natin sila araw-araw makabayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so ang bilis po ng araw mga kaabay, no? It's already Tuesday. Bukas Wednesday na naman po. So, ang bilis talaga po ng araw. So, since it's weekdays, napaka-busy pa rin po natin. Kasi nga, meron din kanya-kanya pong mga trabaho mga kabayan. Nag-prepare po para po sa kanilang mga anak. Kasi nga, meron pong schooling mga kabayan. It's still schooling days. So, anyway, siya nga pala, napadaan ako doon sa grupo ng mga anti-Marcos mga kabayan. Nagbunyi sila.
Bakit si Ivan? Kasi may nakita ako doon na final pala si Pulong Makabayan ng isang resolution, House Bill na 1070 yata yun if not mistaken, 10744. Itong resolution na to na magkaroon dito po ng mandatory po na drug testing Makabayan para po sa mga lider dyan po sa ating gobyerno. So babasahin na po natin Makabayan kasi tuwang-tuwa sila eh. House Bill number 10744 introduced by Representative Paulo Duterte. Sabi nito, an act mandating elected and appointed officials of public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months, and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior the election day, amending for the purpose Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Makabayan. So tuwang-tuwa po itong kabilang kampo, sabi pa nga nila magkaalaman na Makabayan, magkaalaman na daw. Tapos meron akong nabasa sa baba. Sabi nila na nagpanik na daw ngayon si PBBM Makabayan. Nagpanik na daw. Bakit naman magpapanik si PBBM? Sa akin nga, walang problema ho yung Makabayan. Ako, okay lang ho yan. Kung sakaling makapasa po itong final po na House Bill ni Pulong, walang problema ho yan. Pero ang tanong, bakit ngayon lang Makabayan? Bakit hindi nila yan ginawa po sa panahon po ni Digong? Bakit kaya? Kasi alam mo natin, kapag meron pong magkaroon kasi dito ng compulsory random drug testing Makabayan, 1,000% positive kasi itong si Digong. Di ba alam ho natin na siya po'y gumagamit po lagi ng marijuana Makabayan, pangpagising nga. Di ba sabi pa nga niya sa kanyang speech na gumagamit siya lagi po ng marijuana, pangpagising lang daw. Siyempre ito rin po paggamit niya ng fentanyl. So kapag i-drug test kasi siya Makabayan, talagang 100% po na siya po'y magka-positive. Pero dapat ginawa niya noon kasi hindi lang naman po itong si Digong na noted po na magiging positive Makabayan. And how about sa mga kabinete rin po ni Digong? Nandiyan rin po siyempre yung makalyado nila, mga protector po ng drug lords Makabayan. Diba? Allegedly, mga protector po ng drug lords, marami doon sa grupo ni Digong. Kaya nga marami nagtatanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi po yan ginawa po sa panahon po ni Digong Makabayan? At bakit naman magpapanik si PBBM? Alam ho natin, si PBBM, siya po ay limpyo Makabayan. Siya po ay hindi po gumagamit po ng ganun po na katulad ng iniisip nila, gumagamit daw ng white powdery substance o anumang drugas na ibig lang sabihin, coke daw. 101% si Sir Ivan, hindi po positive po itong si PBBM. Bakit? Alam ho natin, si PBBM, isa lang po ang kanyang kidney Makabayan. At bakit pa naman siya gagamit po ng mga pangit po na mga gawain o yung mga drugas Makabayan? So talagang iiwasan niya yan. Pati nga yung mga inumin, iiwasan niya Makabayan, or even yung mga gamot po, pili po ang ginagamit or tinitake po ni PBBM na mga gamot Makabayan. Tas dito sabi lang, magpapanik daw si PBBM kasi nag-file daw ng House Bill, mandatory drug testing daw itong si Pulong Makabayan. Ang dapat unahin dyan sa pag-drug test, yang si Pulong, yan pong si Sara, yan pong si Basti, lalo na si Basti. At saka yung patuloy po yung kanilang mga kaalyado Makabayan. Dapat sila ang unahin dito. Okay ba? Agree ba kayo kasi Ivan? Okay, so siya nga pala. Before tayo pumunta doon sa ating good news Makabayan, naalala ba natin na meron kong ipinakita last vlog, I think 2 vlogs ago yata yung Makabayan, na nakita ho natin, nag-usap-usap po itong si Bato de la Rosa, si Bongo at saka itong si Sara Makabayan. Tas I assume na sila po ay nag-meeting para po sa darating po na election, either sa midterm election sa 2025 or baka sa darating po na election sa 2028 Makabayan. Hindi nga nagkakamali si Sir Ivan. Sakto ang ating hula Makabayan. Kasi nga kahapon, nakita ko to doon po sa post ng kabilang kampo Makabayan sa Tops Coalition na kumpirmado pala na nag-meeting itong tatlo na to, si Bongo at saka itong si Bato at saka si Sara Makabayan. Di ba sabi ko nga po,
meron tayong pinakita ito na video. Yung video na sabi niya na binigyan daw siya ng USB. At saka sa file daw na loob po sa USB, hindi niya tiningnan kasi natakot siya makabayan. Baka daw merong virus at saka hindi rin siya marunong gumamit ng laptop makabayan. Ang ibig sabihin, hindi tiki ang ati pong BP makabayan. Nakakahiya. Hindi ba tiki? paano mo dalhin ang Pilipinas kung hindi ka tiki? Magiging tanga makabayan, di ba? So sabi ko, kasi nga doon po sa video makabayan, yung sinuot po ni Sara, doon po sa meeting po ni Bongo at saka ni Bato, the same rin po ng uniform. Doon po sa kanyang video makabayan. Di ba napansin ba natin? So I assume, sabi ko, baka yung kanyang video, before po nangyari yung video na yung makabayan, yung pagtira niya sa ating gobyerno, at saka pagparinig niya kay PBBM, nag-meeting muna itong si Bongo, at saka itong si Bato, at saka si Sara makabayan. So hindi po tayo nagkakamali. So sabi dito, nakatawa naman kasi makabayan, kasi sabi dito, humingi pala ng tulong ito pong si Bato, at saka si Bongo, di umano, sabi nila. Istorya niya makabayan sabi na humingi daw silang tulong ito kay BP Sara para daw sa darating po na election next year sa 2025 po na midterm election makabayan. So sabi po ni Sara na hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. Antayin natin ang surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit. Pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. So kumpirmado talaga. Kanilang pinag-usapan ay para po sa election next year makabayan. So iniisip pa nila, tingnan pa nila po yung survey kung maganda ba or hindi. Sabi po ni Sara, tingnan na po niya yung political landscape, ang survey kung paano siya makakatulong makabayan. Ngayon, paano makakatulong itong si Sara, ilagapak siya ngayon makabayan, ang daming dismayado sa kanya. Ang dami pong na-turn off sa kanya makabayan. Di ba? Napansin ba natin yung survey kahapon na isa pong inirelease po na isang bago yung pangalan makabayan na survey firm. Anong pangalan nun? Ocular Research Analytics yata yon, if not mistaken. Basahin ko lang makabayan kasi si Sara, ayon po dito sa balita po ng Global Daily Mirror, sabi dito, si BP Sara daw is still number 1 choice for the president but support jumps from 42% to 25.4% makabayan. Ang taas pong nilugdang ng lagapak ni Sara. Isipin niyan, 42%, naging 25.4% na lang po. So ang taas talaga ng lagapak po ni Sara na marami sa kanya pong na-dismaya makabayan, maraming na turn off. So babasa na po natin. Sabi dito po sa balita ng Global Daily Mirror, BP Sara still number 1 choice for president but support drops from 42% to 35.4%. BP Sara Duterte is still the top choice na makabayan for president in 2028. Walang problema ho yan. Kahit sila pong lahat top choice, walang problema ho yan. Sila si Digong, sila si Baste, sila si Pulong, kahit sila pang apat, top choice, walang problema. Hindi manginginig dyan ang mga Makamarcos. Pagtatamunan lang yan. Sabi ba dito, according to a non-commission hindi po binayaran makabayan. Second quarter 2024, ang ibig sabihin, yan po sa months of April, May, and June makabayan. So kasi nga, second quarter. So opinion poll held by Oculum Research and Analytics in partnership with Upcore, Areopagus Communications Incorporated, and Press One. Bago sa akin yung pangalan makabayan, narinig na ba natin to? Kahit doon sa during po sa election makabayan, hindi ko yan narinig. Kasi di ba ang kilalang natin ng mga survey firm, yung Publicus, yung RPMD, yung SWS, Octa Research, at saka meron pa nga yung Tangerine. Pati rin po yung isang yung may-ari, yung pari makabayan, yung Veritas. Nalaban natin yung Veritas, pero hindi na yata active ngayon yung Veritas eh. Hindi ko na nakita makabayan. Kasi ang active ngayon, SWS, Octa, Publicus, pati rin po yung RPMD makabayan, saka yung Tangerine. Merong dumagdag ngayon, Oculus ba yung name niyan? Oculum Research makabayan. So bago po na research survey to. Pero lagapak pa rin po si Sara makabayan. Lagapak pa rin po. So paano nila matutulungan itong dalawang itlog na to, si Bongo at saka si Bato? Kay Sara pa nga lang, pangit na po yung imahe makabayan.
Nalaman na po kasi yung kalakalan po dito ni Sara. Nalaman na kasi na wala siyang kakayahan po na mamuno or dalhin niya ang Pilipinas or ating gobyerno, mga kababayan. Wala talaga. Sa mga interviews pa nga lang, sa mga sa pag-critics niya dito sa ating gobyerno, na kung saan lahat ng mga critics niya, mga banat niya sa ating gobyerno kay PBBM, bumalik sa kanya, mga kababayan. Diba? Bumalintong po sa kanya. At hindi rin po siya sinang-ayon dito po ng majority po ng mamayang Pilipino. Kaya paano na niya matulungan dito ang kanyang mga kalyado, mga kababayan? Yung dalawang itlog na yon. Kaya nga sila nagpanik ngayon, hindi na po nila alam po ang lang gagawin, mga kababayan. Kasi nga, di ba merong nagsasabi na ito daw si Digong ay isang chismaster, mga kababayan. Nasaan na nga ba yung chismaster nila? Nandun po, nagpa-interview po doon sa mga vlogger, mga kababayan. Kagabi, nakita ba natin? Pero doon sa kanyang interview, walang gana eh. Hindi ko nagustuhan po ang kanyang mga doon, mga kababayan. Yung banat niya, yung mga sagot niya. Ito kasi tungkol sa mga pahayag na yung tungkol po sa open letter po ni Sara, mga kababayan. So, each of the paragraph doon sa mga topics o sa subject po na pinag-usapan po ni Sara doon sa kanyang open letter, mga kababayan, yun lang po ang mga pahayag ni Digong at saka pinunuan lang po niya or dinagdagan lang po niya, mga kababayan. Walang kwenta, pareho, ganun pa rin, mga kababayan. So nawala para sa akin, nawala po dito yung pagiging chismaster daw ni Digong. Nawala ang chismaster. Bakit, Sir Ivan? Kasi kung napapansin natin, kasi nga diba tayo po mga Maka Marcos, mga pro-admin na mga vlogger, suportado kasi yung mga pro-admin na mga vlogger na mga Maka Marcos, mga kababayan. Lalong-lalo na ng mga loyalista, pati po ng mga dilawan, mga kababayan. Kaya solido ngayon, napakasulit ngayon na mga vlogger po na mga Maka Marcos o yung mga pro-admin. Nalaban natin yung laro, mga kababayan, yung tangki-tangki noon na meron pong first wall, second wall, tsaka yung gobyerno. Naalala ba natin yung na games yan? Mahilig ba tayo sa games? Naalala ko yan eh. That is high school, mga kababayan. Meron pong laro na ganyan sa PlayStation 2. So, meron siya. Parang tangke siya. First wall, second wall, saka yung government. Then, ang kalaban, mga kababayan, the same pa rin po. So, ang nangyayari, yung dito sa left side natin, yung pong grupo na mga Duterte. So, meron po siya simpleng mga walls. Pero ang walls kasi sa Duterte, nagkalitsi-litsi ngayon yung mga vlogger, mga kababayan. Napansin ba natin yung mga vlogger nila nag-away-away ngayon? Meron nga grupo nag-away Banateros versus Bisdakeros, yung mga scammer, mga kababayan. Bakit sila nag-away, Sir Ivan? Kasi nga dahil po yan sa views, mga kababayan. Nalilintikan na kasi ang kanilang mga views kasi ang kanilang mga supporters nahati kasi, mga kababayan. Ilan po sa kanilang mga supporters o baka mga viewers nila, marami na ngayon ang si Alisan, pumunta na kasi, nanood na ngayon po sa mga Maka Marcos, mga kababayan. So umanib na convert sila. Kasi nga, yung mga ginagawa ngayon ni Sara, ang ginagawa po ngayon ng mga Duterte na mga kampo, pangit naman kasi ang kanilang strategy. So maraming nagalit sa kanila, lalong-lalo na kanilang pong mga talent na talagang nag-mission film, mga kababayan, bumalintong, hindi na pinaniniwalaan. Kaya nag-away-away sila ngayon. Gumawa sila ito ngayon ng drama, nag-away-away sila para sila po ay mapansin, mga kababayan. Pero hindi epektibo. Mas lalong lumakas ngayon ang mga pro-admin ng mga vlogger, Maka Marcos. Bakit? Suportado kasi ng mga Maka Marcos ang mga pro-admin ng mga vlogger, pati po ng mga dilawan, mga kababayan. So kahit anong gawin nila na pag-penetrate po sa first wall pa nga lang, kasi ang first wall, mga kababayan, i-assume natin ito po ang mga pro-admin ng mga vlogger. Yan po ang first wall. So ang sa likod po ng first wall na yan, sa mga pro-admin, nandyan po yung mga viewers, mga kababayan, ang mga Maka Marcos. Sa likod din po ng mga Maka Marcos ngayon, ng mga supporters, nandyan po yung mga dilawan. So ang layo, ilan po ng mga firewall until ma-reach nila po itong government po ni PBBM or si PBBM. Kaya mahirapan silang i-penetrate or gibain si PBBM. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po si PBBM, presidente pa rin po. Ilan ang lahat po ang mga tira, mga kababayan, nagpalabas sila ng mga fake po na mga dokumento, naglabas sila ng fake po ng mga video, tapos hanggang tumira na ngayon, umatake ngayon si Sara, mga kababayan, umipikto ba? Nandyan pa rin po si PBBM. Bakit? Kasi ang lahat po ng mga pro-admin ng mga vlogger, suportado ngayon, mga kababayan. So sana po ako nanawagan, kung meron kayong makita po ng mga pro-admin ng mga vlogger, dapat suportahan na natin yan. Kasi ang labanan ngayon, mga kababayan, social media world na ngayon. Social media versus social media. Account to account. So vlogger to vlogger. Yan na kasi ang labanan ngayon, mga kababayan. Kaya nga, napansin ba natin si Sara, lumagapak ngayon ang kanyang survey, mga kababayan?
Tas ang survey po ng Oculum Research, yan po from April, May and June na survey. Ang ibig sabihin, yan po ang time na yan na napakalat ho tayo na meron pong di umano. Si Sara, merong kalaguyo daw, di umano meron ng kalaguyo na isang basketball player. At ang basketball player na yon, binigyan daw ng pera ng 125 million pesos galing po sa confidential funds, binili po ng gasolina mga kabayan. Nalalaban natin yan, di umano Itong mga haters na to, di umano. Hindi ko sinabing totoo yan. Pero yan po ang kumalat noon. Kasi ang ating issue po na tinira doon kay Sara, ang issue kasi sa WPS na hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nagsasalita mga kabayan kasi siya po ay isang pro-China. Totoo naman talaga, hindi yan paninira, kundi tinanong lang po natin, di ba? So, ang epekto, maraming dismayado ngayon kay Sara, marami pong na-turn off, kaya lagapak po ang kanyang survey mga kabayan. So, dapat stay solid tayong lahat, okay? So ipakita ko sa inyo, ito pong vlog po ni naalala ba natin si I Am Kristan mga kabayan? Kasi sinagot niya itong si Sara tungkol po doon sa sabi niya, 'di ba? Leaders should not be motivated by cash. So ang kanyang sinabi noon na sentence na 'yon, bumaliktad sa kanya mga kabayan at mas gin-critics pa si Sara kaysa sa Marcos administration. Ngayon, pati rin po si I Am Kristan nagsalita rin po. For more details, let's watch this. Leaders should not be motivated by cash. Yun yung statement na nilabas ni Sara Duterte. At agree ako dito sa statement ni Sara Duterte. Pero ang tanong natin, sina Duterte ba, Sara Duterte, si Pulong, si Baste, at si mismong Pangulong Duterte ba, ay motivated ba by cash? O kaya they're motivated by the love of the country? Tignan nga natin. Naalala ba nyo that Sara Duterte bilang isang vice-presidente ay nakakuha ng confidential fund ng 125 million pesos na inubos niya in 11 days. That's over 1 million pesos per day. Tapos hindi lang yon. Alam ba nyo na dati ang budget ng Vice President is only 700 million. Tapos nung naging Vice-Presidente si Sara Duterte, inangat niya yung budget from 700 million to 2.3 billion pesos. Ngayon tignan naman natin yung tatay ni Sara Duterte, si President Duterte. Alam mo ba na bago siya naging presidente, ang ating national debt ay nasa 6 trillion pesos lang. Pagkatapos ng term ni Duterte bilang presidente, umabot na yung utang ng ating bansa sa 13.4 trillion pesos. Lumampas doble pa yung utang ng ating bansa dahil kay Duterte. At ano yung ginawa niya dun sa pera na inutang niya sa ibang bansa? Unang-una, alam mo ba bago si Duterte naging presidente, ang confidential fund budget ng presidente ay nasa 500 million pesos lang. Tapos na naging presidente na siya, tinasa niya yung confidential and intelligence funds from 500 million to 4.5 billion pesos, 9 times more. At hindi lang yon, niregaluhan pa niya si Pulong Duterte, yung anak niya, ng congressional budget na nagtototal ng 51 billion pesos sa 3 taon. Para lang may konteksto kayo, alam mo ba ang mga kongresista ay nakakakuha ng mga 500 million pesos taon-taon. So sa 3 taon, that's only 1.5 billion pesos. Pero si Pulong nakakuha ng 51 billion pesos. Ngayon, idagdag pa natin dito na ang Davao City ay meron confidential and intelligence funds din na lumalabas ay 460 million pesos taon-taon. So sa 6 na taon, ang confidential fund budget ng Davao ay nasa 2.6 billion pesos. Ngayon ikumpara natin sa mga malalaking lungsod tulad ng Quezon City. Alam mo ba sa Quezon City, ang confidential funds nila sa 6 na taon ay 425 million pesos. 6 na taon na yon. Pero sa Davao, na mas maliit sa Quezon City, ang budget ng confidential and intelligence funds ay nasa 460 million. 1 taon pa lang yon. Kaya kayo na magsabi sa akin, ano tingin nyo? Mukhang pera ba ang mga Duterte? O kaya talagang malasakit nila para sa mga mahihirap kaya sila nagseserbisyo para sa ating mga Pilipino? Kayo na maghusga. Mukhang pera ang mga Duterte mga kabayan. Mr. Kristan, dagdagan natin yan. Mga haters, hindi to paninira, base ito sa balita. Last, di ba si Sara Makabayan, nagreklamo siya. Sabi niya sa kanya, isa po sa kanyang paragraph, doon po sa kanyang open letter Makabayan, yung tungkol po sa flood control, doon po sa Davao Makabayan. Kasi sabi niya, 2 times daw siya nakaranas na nagkaroon po ng baha doon sa Davao City at saka nasira po ang kanilang mga gamit Makabayan. Kasi nga 2 times po nakaranas sila ng baha na sobra.
So kinkritics niya yung Marcos admin kasi daw hindi po in-apply, wala daw master plan ng gobyerno natin, ang DPWH, at saka wala rin daw budget ibigay ang government sa kanila makabayan para daw i-apply or gagawa po ng flood control doon po sa Davao City or sa part of Mindanao makabayan. Okay? May na-discover si Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? Meron hong budget sa panahon po ng 2013 makabayan. Kasi ito palang si Sara na flag pala ito sa COA. 2013, siya po ang mayor sa Davao makabayan. So ayon po ito sa balita, sa usapang kongreso, sabi niya, dito po sa balita, in 2013, the Commission on Audit flagged Davao City for using only 11% of its 175 million funds for flood control and disaster preparedness projects. Sino ang mayor sa 2013? Si Sara Makabayan, siya po ay mayor from July 1, 2010 hanggang June 30, 2013. At saka pinalitan siya ni Digong Makabayan. At saka hanggang si Sara nakabalik siya last July 1, 2016 until June 30, 2022. So ang dito sa context po sa kabilang makabayan, Davao City's mayor during the first half of 2013 was Vice President Sara Duterte, then was later replaced by her father, former President Rodrigo Duterte. Sara, ang tanong, nasaan yung budget? Ayon po ng COA, ng Commission on Audit, only 11% lang po ang ginamit sa budget na 175 million pesos makabayan. So 11% minus 11% po ang 175 million pesos. Nasa, if I'm not mistaken, 157 ba? 157 million pesos ba makabayan? Sakto ba si Ivan? Medyo tayo sa math eh. But 175 million pesos minus 11%. So nasa mga 150 something yung makabayan million pesos. Nasaan na kaya yun? So sino to ang mukhang pera? At saka nasagot ba kaya makabayan? Wala ko narinig ng ganyan eh. 'Di ba? Or nagamit ba yung budget na yon, yung excess makabayan, yung hindi nagamit during po sa days na si Sara ay mayor doon sa Davao makabayan. Tapos nagrereklamo siya na 2 times daw sila na binaha makabayan. Kaya nga nakakaduda talaga, 'di ba? Sino ang garapal dito sa pera? And also, naalala ba natin yung sinabi po ni Sara Makabayan, if you give me 100 billion pesos, ayusin niya yung problema dyan sa DepEd Makabayan. Naalala ba natin yan? Di ba nanghingi siya ng 100 billion pesos Makabayan? Ngayon, si Pangandan ba siya? Ang DBM Secretary Makabayan. Siguro nainis ng konti doon po sa sinabi po ni Sara na critics niya na yung nagkaroon daw dito yung mishandling daw yung budget po sa GAA Makabayan. Siyempre, ang maapektuhan dyan, ang titingnan dyan, ito pong si Pangandaman Makabayan. Isa daw sa rason nga nung nag-resign itong si Sara Makabayan dahil daw nagkaroon dito ng mishandling sa budget doon daw sa dyan po sa gobyerno natin or baka sa DepEd Makabayan. Kaya isa dito sa rason kung bakit siya nag-resign po sa DepEd. Katarantaduhan yan. Alam mo natin po ang isa sa rason or maraming rason. Isa po sa rason kung bakit siya nag-resign Makabayan. Kasi hindi po siya pinagbigyan ni PBM na maging DND Secretary. Yun po ang pinaka rason makabayan kung bakit siya nag-resign. Kasi hindi siya pinagbigyan po or bakit siya nagalit at saka bakit siya naging critics ngayon. Kasi hindi po siya pinagbigyan po ni PBM na maging DND Secretary. Isipin nyo lang po, di ba advisor po ni Sara itong si GMA Makabayan? Di ba advisor po ni Sara? Talagang dikit-dikit talaga silang dalawa. Isa rin po itong si GMA nag-advise sa kanya kay Sara na dapat siya po ang maging DND Secretary kung sa kabinete po ni PBM. Pero alam na alam po ng kabinete po ni PBM, alam na alam po ng Marcos admin ang kalakalan po ni GMA Makabayan na siya po ay meron pong experience, meron ng history na mahilig po manlaglag ng tao Makabayan. Kaya naisip po ng kampo ni PBM, dapat hindi po mahawakan ni Sara ang ating kasundaluhan Makabayan. Kasi napakadelikado po. Si Sara magiging DND Secretary, tas hawak niya yung kasundaluhan natin Makabayan. Ano kaya mangyari? So kapag nangyari yon, DND Secretary siya, so hindi malayo matatanggal po sa pwesto si PBM.
matatanggal po siya bilang presidente mga kababayan. Kaya kaagad-agad po, nag-meeting po ang kampo ni BBM, hindi po sinang-ayunan na siya po maging DND Secretary. Bagko siya po inilagay po sa DepEd mga kababayan bilang DepEd Secretary. Pero wala siyang gana, wala siyang love doon sa DepEd kasi nga ang gusto niya ang DND Secretary. Nag-request siya ng 100 billion pesos nung siya pa ay isang DepEd Secretary mga kababayan. Ngayon nalaman ho natin na malaki na pala ang budget ng DepEd mga kababayan. Ipakita ko sa inyo, ito pong interview po kay DBM Secretary Pangandaman mga kababayan na meron na palang 175 billion pesos ang DepEd mga kababayan. Tapos yung hiningi po ni Sara na 100 billion pesos, sa tingin ko magpadagdag si Sara mga kababayan. So magiging 275 billion pesos. Ang laki na nun. Kaya siya nagtantrum, kaya siya naggalit mga kababayan. Ipakita ko muna sa inyo ang balita po, interview kay Pangandaman mga kababayan. For more details, let's watch this. Nakabilangan ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na may mishandling sa pambansang pondo ngayong taon, giniit ng Budget Department na dumaan sa matinding pagbusisi ng Kongreso ang panukala para sa national budget bago pinapirmahan sa Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Naniniwala si Budget Secretary Amina Pangandaman na dumaan sa proseso ang national budget ngayong 2024. Kasunod yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mishandling o maling pangangasiwa ng pondo. Ayon sa bise, isa yan sa dahilan kaya siya nagbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sinubukan niya raw itong itama pero wala siyang nakuhang suporta. Giit ni Pangandaman. Hindi ko po napanood yung buong, is it an interview? Yung buong interview. Pero nakita ko po doon na ang sinasabi niya ay yung tungkol sa General Appropriations Act. Pag GAA, meron po tayong budget process. And we always respect po yung wisdom ng ating Kongreso. Pinunto rin ni Pangandaman na mas malaki ang nakuhang budget ng Department of Education ngayong 2024 kumpara sa unang hiningi nito at sa pondong binigay sa kanila noong nakaraang taon. It was quite a huge increase po from yung previous level niya noong 2023 because it was then kung kailan po ginawa at saka ni-launch ng ating Vice Presidente yung kanilang matatag program. Kaya po, binigyan po natin yan ng pondo noong 2024. Wala pang bagong tugon ang Vice Presidente sa sinabi ng DBM. Pero matatanda ang sinabi rin niya sa isang panayam na bukod sa issue ng budget, may mahaba pa siyang listahan ng mga rason sa pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd. Pero habang tuloy ang patutsadahan ng kampo ng bise at ng mga kaalyado ng palasyo, malaki naman ang ibinaba ng Net Satisfaction Rating o bilang ng mga nasiyahan sa performance ni VP Sara. Base sa survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, plus 44 ang Net Satisfaction Rating ni VP Sara noong Hunyo. Bumaba ito ng 19 points kumpara sa plus 63 noong Marso. Ito na ang pinakamababang satisfaction rating ni VP Sara mula nang maupo sa pwesto. Si Senate President Cheese Escudero naman nakakuha ng plus 47 na net rating nang maupo bilang SP noong Mayo. Tumaas naman sa plus 29 ang net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez mula sa plus 13 noong Marso. Siya nga pala, merong correction makaabayan. Sabi ko, di ba, 175 billion pesos, 715 billion pesos makaabayan. Nakabaliktad eh. 715 billion pesos na pala ang budget ng DepEd. Tapos gusto pa niyang padagdagan makaabayan. Di ba? Garapal talaga eh. Hangol o kwarta. Corruption makaabayan, Duterte. Just ipapakita ko sa inyo, ito pong isa sa recap ng makaabayan. Kung malalaw natin, doon po sa hearing po ng budget nila sa DepEd. Kasi nga di ba ang DepEd meron pong budget. So tinanong po siya ni Senator Risa Hontiveros makaabayan kung ano ang kanyang plano sa DepEd. For more details, let's watch this. During the 6 years of your term, ano yung ipo-pursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Tungkol po, sorry, Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question kung anong primary mandates ang ipo-pursue ni VP.
during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. In addition to that, I was tasked by the President to co-chair the National Task Force on Ending Local Communist NTF-ELCA organization, si Mayo. And forwarding to di ba? Merong coach makabayan. Ang kanyang coach, ang kanyang assistant. Di ba nakakaya talaga Deputy Secretary ka, tas hindi ka marunong sumagot makabayan. Wala kang konkretong plano po. General plan po para po sa DepEd makabayan. So before ka pumasok sa pagiging DepEd Secretary, kasi siyempre inaccept niya makabayan, ang hamon na yan, so dapat pag-aralan niya before pupunta doon sa Senate hearing para po sa budget makabayan. Kasi alam mo natin, meron talaga pong question yan. Magka-question po sa kanya yung mga mababatas makabayan before yan, aprubahan po ang budget. Hindi siya handa. Bakit? Siguro, nandun lang po kasama si basketballista makabayan. Baka siguro, nagpunta po sa ibang lugar, nanghumpanya na makabayan. Very early campaigning. So, yan ba ang gusto natin na maging presidente? Isip-isip. So before tayo pumunta doon sa ating next topic makabayan, isatumar natin. Nandyan po si Nelda Arcio, Nening Joy, Levina Carbonel, hi to Emmy Mapalad, nandyan po si Tess Faraon, o si Lisa Moises, nandyan po si Strelia Centino, Infinite Stream TV, nandyan po si Daldet Pasamonte, and hi to Rose B, Trixie Villa, Gladys Louie, nandiyan po si Treneng Lozano, Alicia League, Gemma Sampilo Camarines, Nonske Pasamonte, and hi to Wing Salvatierra. Okay, so ipakita ko muna sa inyo po yung good news makabayan. Mga haters, ito po ating good news para at least alam niyo rin po ang ginagawa po ng ating gobyerno, lalong-lalo na CPABM. For more details, let's watch this. Aabot sa mahigit 50,000 kilo ng tig 29 pesos na bigas ang ibinenta ng National Irrigation Administration sa mga mamimili mula sa itinuturing na vulnerable sector ngayong araw. Mga bagong aning bigas rin ang inialok mula sa mga Irrigators Association na natulungan ng ahensya. Yan ang ulat ni Clazel Fardilia. Tila basang sisiw nang makarating si Lola Florida sa National Irrigation Administration matapos sumugod sa ulan. Ngayong araw kasi, nagsimulang magbenta ng tig 29 pesos na bigas ang ahensya sa ilalim ng contract growing program. Pinilit ko po kasi po gusto ko po makabili ako ng murang bigas. Kasi po hindi ko po kaya bumili po ng mahal na bigas. Kasi po namamasura lang po ako. Higit 50,000 kilo ng bigas ang ibinenta ng NIA sa mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at 4-piece na residente ng Barangay Tinyahan, Sentral at Pag-asa sa Quezon City kanina. Nakasako na ang mga bigas, may bigat na 10 kilo, nakakahalaga ng 290 pesos. Ibig sabihin, kung 47 hanggang 55 pesos ang per kilo ng well-milled rice sa palengke, aabot sa 180 hanggang 280 pesos ang tipid ng mga mamimili. Yung binibili ko po sa palengke is tag 56 per kilo. So ngayon yung nabili ko po is 29. So marami, ang laki po ng binabal. Malaking tulong po sa akin dahil dalawa po yung estudyante ko. Yun yung pangtipid, pangbaon na lang din nila. Ang programa pong ito hindi lamang magbibigay ng murang bigas, kundi para matulungan din ang ating mga magsasaka. Bagong aning bigas ang alok ng NIA galing sa mga Irrigators Association na binigyan ng ahensya ng libreng binhi, pataba at pinansyal na ayuda sa tulong ng contract farming. Agreement ito, no? Between NIA at mga Irrigators Associations. Meron kami bibigyan na kapital sa input, around 30,000 pesos, ano? Okay. And then, may cash din, may 20,000 pesos na cash. And then, ibabalik ng mga farmers natin sa NIA 5 tons. Binibili ng NIA siya ng 20 pesos per kilogram na wet. Ang puhunan lang namin yung effort namin, yung pagtrabaho, labor lang zero.
Zero. Zero. Zero ang punan. Kikita kami. Kasi 20 na yun, wala na kaming gasto. Ang gusto naman ng ating Pangulo, magiging sustainable ito. Kaya ang gusto ng gobyerno, i-capacitate sila. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, naglaan ng 10 bilyong piso para sa pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka. Bukod pa ito sa 30 bilyong pisong pondo ng National Rice Program. Gagamitin daw ito ng NIA sa ilalim ng Convergence Approach para mapalawak at maging sustainable ang contract growing program. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 8th Philippine Space Council meeting ng Philippine Space Agency sa Quezon City ngayong araw. Ang Philippine Space Council ay binuo sa ilalim ng Philippine Space Act na layong pangasiwaan ang mga programa at resources kaugnay ng space science and technology application. Ang Pangulo ng Bansa ang tumatayong chairperson ng Council ay sa Philippine Space Agency dahil sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy nila ang pag-develop sa iba't ibang mga programa gaya ng multispectral unit para sa land assessment ng Earth Observation Satellite noong November 2023 at marami pang iba na magpapaunlad sa siyensya at teknolohiya ng bansa. Mas pagsisikapan pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang antas ng ekonomiya sa pamagitan po ng panglikha ng mga trabaho. Tututukan din ng administrasyon na bawasan ang poverty rate sa bansa pagdating ng 2028. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa harap ng pagbuti ng estado ng ekonomiya, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapakakampante ang pamahalaan. Pagkus, patuloy anyang magsisikap ang administrasyon na isulong ang job-generating initiatives upang lalo pang itaas ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa mensahe kasi ng punong ehekutibo, iniangkla niya ang paglago sa 6.3% ng gross domestic product ng bansa nitong second quarter ng taon dahil sa pagtaas ng investment sa Pilipinas maging sa mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program ng pamahalaan. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Kamakailan, inireport ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng GDP ng bansa na mas mataas sa kaparehong quarter noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa karatig bansa ng Pilipinas sa ASEAN, kabilang na ang Malaysia, Indonesia at China. Bagaman maganda ang ipinakikita ng mga numerong ito, giit ng Pangulo, baliwala ito kung hindi mararamdaman ng mga Pilipino. Kaya tinututukan din anya ng administrasyon ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbuo ng mga trabaho. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%. One of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanapbuhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino at abot kamay na natin ito. Binigyang diin pa ni President Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan sa pagtugon sa kahirapan na anyay abot kamay na kasunod ng pagbaba ng poverty rate ng bansa sa 15.5%. Which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Question, mga DBS, hindi ba nagtatrabaho ang ating Pangulong si PBM? Ganyan ba? Ganyan ba yung bangag? Ganyan ba yung adik na presidente? Tapos diba lagi nyo sinasabi na lagi pong bangag at saka lagi po nagparty-party, hindi daw nagtatrabaho makabayan. Tingnan nyo po yung report po nating gobyerno, hindi po yan maabot ang achievement na yan kung hindi po tatrabaho po ang ating gobyerno or CPBM. Kasi kapag ang ating pong presidente ay isang lango at saka wala pong ginagawa makabayan, hindi po magpo-function
ng maganda ang ating gobyerno. Gumanda ngayon ang ating ekonomiya, ating pong GDP growth dahil po yan kay PBBM. Dahil po sa kanyang kakayahan makabayan kung paano pamunuan po ating bansang Pilipinas. So sana po sabihin niyo rin po yan sa inyong mga kalyado, mga vlogger po sa kabilang kampo na hindi po totoo na walang ginagawa po ang ating presidente. Meron, bulag lang kasi kayo. Ayaw nyo kasi pong panoorin lagi si Sir Ivan. So tambay lang kayo dyan at saka manood lagi po sa mga vlog si Ivan para magiging aware rin po kayo. Mas maganda niyan, okay naman yan, mang-critics kayo na tinatawag nyo lagi po na kung ano-ano ang ating presidente, pero sana wag nyong isit aside na walang ginagawa po ang ating gobyerno or si PBBM. Isit aside nyo yan. Kahit anong mga tira ninyo, walang problema na ho yan kasi alam po namin ang totoo. Okay? So anyways, forward po tayo makabayan, ipakita ko sa inyo ito pong vlog po ni si Trix, si Harry Makabayan kasi nga nagpanik na po. Kinumpirma niya kasi ayon sa kanya Makabayan, meron na siyang kaibigan nandun daw sa loob po ng Kongreso na tinanong niya na kumpirmado daw na meron na nag-move ngayon na magkaroon po ng impeachment versus ito kay Sara Makabayan at saka mangyayari daw yan. Uumpisahan daw within this week. Ayon po kay Botanding Makabayan. For more details, let's watch this. Nakalap na balita sa aking mga kaklase nung 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers na mukhang itong linggong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. Ako na ang manawagan. Diyan po sa Kongreso, kung sino mang nag-file po ng impeachment versus do kay Sara, bilis-bilisan nyo na. Suportado ka namin. 'Di ba? Sabi niya, natatakot ba siya, hindi daw makabayan. Pero ang magalit daw dito kapag may impeach daw, ang mamayang Pilipino daw, ang taong bayan. Ang magagalit dito, kapag may impeach po itong si Sara Makabayan, sila lang po, ang kanilang grupo, ang mga Maka Duterte, ang mga DBS. Yung mga anti-Marcos lang po, ang magagalit dito. Pero ilan lang pa sila Makabayan? Ilan na naman sila, di ba? Ayon nga sa survey, only 13% lang ngayon ang mga Maka Duterte. Sa mga Maka Marcos, tumaas nga Makabayan. Tapos tatakutin ba tayo, ang mga galit daw ang taong bayan. Sabi lang, kung sino ba daw yung di ba very ba yung sinabi niya? Sino ba daw yung itong productive at saka hinangaan Makabayan, nagkabinete, siya pa daw yung tatanggalin dito. Productive, si Sara Sandon. Hindi ko yata makita Makabayan. Productive ba si Sara? Hindi ko lang nag-gets eh. Hindi ko talaga makita, nireview ko yung sumula pa sa pag-upo pa ni Sara Makabayan. Hindi ko makita at hindi ko talaga maintindihan saan ba doon naging productive po si Sara Makabayan. Productive siya sa pag-selfie-selfie. Productive siya sa pagiging drama-drama Makabayan. Parang gusto yata maging artista eh. Diba? Productive siya. Hindi nga kayang ikundina po yung WPS Makabayan. Kapag usapin na tungkol po sa China, kapag may involved po dito yung Chinese or China Makabayan, magsalita ba?
Kapag naman ito pong si Kibuloy tinitira ngayon ng mga maka Marcos makabayan or ng administration, 'di ba? Ang dali po magpalabas ng statement, open letter pa nga eh. 'Di ba ang bilis makabayan? So kapag issue na sa WPS, tikom bibig lang. Bakit? Sinabi na ho yan ni Asierto Makabayan na yung nangyari dyan sa WPS kung bakit daw ibininta ni Digong daw, bininta daw ni Digong yung WPS kasi ito po'y kapalit. Protection po ng taga-China dito po sa mga Chinese illegal trader makabayan, ng drug illegal trader. Diba siya siyerto nagsabi niyan? So baka totoo yun makabayan. Kaya nga itong si Sara tikong bibig lang kasi meron pong agreement si Digong at saka yung China makabayan. Ipakita ko sa inyo ito pong press con natin pong mga mambabatas. For more details, let's watch this. Pero kung pag-uusapan natin ay soberanya na ng ating bansa, hindi po dapat natin ine-expect na dapat maglabas man lang siya ng kanyang pahayag, suporta, laban po sa China at dapat magiging pro-Pinas dapat ang magiging pahayag niya. Pero for the longest time na naging Vice Presidente po siya noong July 1, 2022 hanggang ngayon, may narinig na po ba kayo na pahayag galing po sa ating Vice Presidente laban po sa China? Ang sagot po, wala. So ano po bang ibig sabihin nito? Kaya hindi po magtatanong po talaga ang taong bayan. 'Di ba? Mag-iisip sila. Bakit hanggang ngayon wala pa rin pong pahayag si Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa mga issue diyan po sa West Philippine Sea? Ano po ba ibig sabihin yan? So hindi naman po bobo ang mga Pilipino at alam nila kung ano po ang ibig sabihin yan. And that is why we are calling for our public officials, our co-workers in the government, na kung magkakasalungat man po tayo sa mga pulisiya, sa mga programa, pero pag-usapin na po sa ating teritoryo at sa ating bansa, dapat united ang ating pong statement. At sa ngayon, ang ating Vice Presidente lamang wala pong salita or pahayag patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Kung proud ho kayo dahil ang ating mga atleta ay nagwagi at nakakuha ng mga gold medals po sa Paris. Kalaki po ng pahip ng pride na yon, yung proud. Yung ready ho kayong idepensa ang pagiging Pilipino nyo. Ano po yung pagiging Pilipino nyo? Wala akong identity ang Pilipinas kung wala ang bansa at teritoryo. Now, if we are proud that our athletes were able to secure and obtain 2 gold medals, ilang pang gold medals, you also have to readily protect the integrity of the country, being a Filipino. So, ganun lang ang pagkaintindi ko. Kung proud ho kayo, dapat ready ho kayong idepensa rin ang ating bansa. Dagdag ko lang, dahil napapag-usapan naman po ito. So, dapat may survey din sa mga public officials at tanungin po kami kung kami po ba ay pro-Pilipinas or pro-China. At dapat i-disclose kung ano po ang sagot namin sa survey. Doon natin malalaman kung saan po siya. Pro-Pilipinas po ba o pro-China? Boss, who should conduct that survey, you think? Pwede na po Parang kayo. I'm not aware of any survey regarding that matter, sir. I mean, who would you suggest na mag-survey yung po? mga credible at independent yung mga survey platforms po natin. Magpa-survey na nga kaya tayo. Sino bang pro-China and pro-Pilipinas? Kasi unfortunately, sa ating society ngayon, may mga enablers pa rin. May mga nagsasabing, hindi, parang pabor pa sila sa ginagawa ng China, na mga apologists ng China. Kaya nga ang panawagan po namin, ang panawagan po ng ating leader ng House, Speaker Martin Romualdez, magkasundo po tayo, at least man lang magkasundo tayo sa isang bagay. Now, we may have different views on domestic policies and issues. That's okay because we are a democratic country and we are entitled to have our own opinion regarding things. But for the sake of this country and for the love of God, please, let us be united in denouncing and condemning any aggression by our neighboring countries who keeps on claiming what is ours. Ang sabi nga ni President Bongbong Marcos during the SONA, remember, we will not yield. We can discuss. We are not enemy to no one.
but we cannot surrender an inch of our territory. And now is a challenge to all public officials and ordinary Filipinos. If you are proud that our athletes won in the Olympics, please translate that pride into readily protecting and preserving our country, in joining our stand, joining the President, and condemning any aggression by any entity or any country that not only insults our identity or our sovereignty, but encroaches on our very own territorial territorial sovereignty. Tanong makaabayan. Question, ito bang si Sara pro-Pilipinas ba o pro-China makaabayan? Please comment sa baba, basahin natin yan mamaya makaabayan. And also include na po natin sa ating balita, baka makalimutan natin si Bato pala makaabayan, nakatanggap na pala ng email or mail galing po sa ICC. Ito pong kanyang interview doon po kay Katon Ying sa Duspordo sa DZRS yata yan. So si Senator Bato in-interview doon. So kinumpirma niya na meron siyang na-receive daw, nakatanggap siya ng email mula sa ICC. Pero gusto pa niyang alamin makabayan kung ito ba ay authentic. So sabihin natin sa kanya, sabihin natin po kay Bato, gusto niya pala na maging authentic po yung email na yon, dapat ipapuncher niya makabayan. Kapag mayroong puncher yung email na yon, authentic yon. Parang good news yata. Meron ng email si Bato Makabayan galing sa ICC. Warrant of arrest na ba yan? Sana bukas pagising natin, meron ng warrant of arrest. Ito pong si Digong, ito pong si Bato, si Bongo, sila si Sara, at saka iba pang mga suspect Makabayan. Sana bukas, pagising natin, meron ng magandang balita. ICC, pasok. So anyways, i-shoutout po natin. Nandyan po si Caroline Campos, Elsa Hoffman, Gorgonia Angala, Victor Rovin, Janet Narvaez. Nandyan po si Jenky Arellano, Apple Nash, Miguel Del Rio, Othelio Lim Diesto, PD Perlas. Nandyan po si Mary Red, Vivian Torning, Evelyn Garcia, Timoteo Ovejero. Hi to Evangeline Atienza. Hi daw sa kanyang pamilya. Sa pamilya ni Lourdes A. Chan, saka sa kanyang mga anak na sila si Kevin, Ivan, Safia na nandyan sa Kuala Lumpur. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Sportsy Novi from South Korea, Jelen Quezon, Joyful Pinay, Ramonita Navarro, Ashen from Cyprus, Leonardo Pedriquez from Tacloban. Hi to Charito Smao from Arizona, and hi to Trening Lozano. Okay, so yan pong ating manakal na balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.